dito po. Lahat dito na nanonood sa lahat ng mga host, magandang gabi po. Nandito po ako sa malayo, nagtatrabaho, lagi po akong sumusubaybay sa programa punto por punto. Minsan, replay lang kasi, replay sa sa YouTube, kasi nga iba ang oras dito, minsan busy din, then araw-araw ako nakikinig sa mga Ebanghelyo ni Bro Angel. Ang galing niyang magpaliwanag. Gusto ko yung mga ni Bro Angel, yung Ebanghelyo niya araw-araw, lagi ko yung pinakinggan. At ako po mag-testimony ngayon about sa mga sacramental like Holy Exercise Oil na na-bless lang sa online. Kasi dito ako sa malayo. Tapos, yun, naisipan ko yun na magpa-bless. Tapos, yung nung mga time na sumasakit, minsan kasi mga karaang tagal na yun, sumasakit yung mag-ihi ko ba, hindi ko nga alam, bigla na yun. Tapos, di naman ako basta-basta makahanap ng gamot dito, kaya naisipan ko yun, ginamit ko yun. Tapos, yung Heli Exercise Oil nga, yun, na-press ko lang, tapos nagdasal ako sa Panginoon Diyos na sana gagaling to. Tapos, ilang days, gumaling din naman siya. Yun, wala naman akong ibang ginamot, yun lang naman. Kasi hindi ako makahanap dito ng ang gamot dito. Kasi dito ako sa amo ko, hindi naman ako makapagsabi sa amo ko, nahiya ako. Yun, mga ilang days nawala din naman yun, sa awa ng Panginoon. Tapos, kasi nung sa Pilipinas ako, regular talaga ako nagkumpisal. Lagi ako nag-rosary. Sa sa sa, sa Pit of Divine Mercy, yun, like, araw-araw ko talaga yun. Kaya nung bumalik na ako dito sa Dubai, di na ako napag-umpisa regularly. Rosary at online mass lang ako linggo-linggo dito. Pero minsan, pag lumalabas ako ng linggo, punta ako sa church dito. Kaya lang, malayo yung church dito eh. Kaya, minsan na ako nagpunta doon. Tapos, um, basta lang talaga pag maniwala ka talaga sa mga sacramental at mananalig ka na papagaling ka talaga nito. Yung exercise oil nga, gagaling ka talaga. Kasi intentionally talaga, kung may paraan talaga ako dito mag-umpisal at regular mass, gagawin ko talaga yun. Kaya lang, malayo kasi dito yung simbahan namin. Minsan na ako nakapunta. Kaya online mass lang din ako nagsisimba. Okay naman yung pero sa kabila ng ganyang sitwasyon, gagaling. Pag example, gagamit ka na exercise oil, tapos sabayan mo ng panalangin, paus puso, gagaling ka talaga yan. Saka, yung Chaplet of Divine Mercy, yun, lagi ko yung ginagamit. Araw-araw ko talaga yung 3 o'clock ng hapon, nakakabisa ko talaga yan. At saka yung rosary, yun, kasi nung nagkasakit ako kasi dito, yung nahinto ko yung Chaplet of Divine Mercy, yung dinasal ko lang uli yun. Okay na ako. Lagi ako saka lagi ako dito nakikinig sa sa PP, punto por punto, araw-araw. Sa YouTube nga lang, kasi minsan ibang, malilit ako, busy minsan dito, ah, lagi busy. Yun, nakikinig na lang ako sa YouTube. At pasalamat talaga ako na ko talaga dito sa punto por punto. Lagi ako nakikinig about God. Isa-isip ang mga salita. Sabi nga ni Brother Angel, seek first the kingdom of God. Yun. At iwasan natin ang makabulong bagay. Mag-ipon tayo ng bahandi. Bahandi dito bahandi sa langit. Yun. Kaya, kailangan talaga araw-araw tayo magdasal,
rosary gabi-gabi. Yun lang po. At saka nagpapasalamat talaga ako dito sa Punto na natuklasan ko itong programa araw-araw kong pinapakinggan. Saka kung ano yung mga, mga pangangaral dito, na-apply ko din sa sarili ko. Saka i-ano ko din, pinagsikapan ko din na spread the good news sa iba. Yun lang po, Father Jando. Salamat po. At saka lahat po ng mga ano dito, salamat sa mga pangangaral nyo. Yun. Hello? Narinig po pa ako? Yes. Hello? Yes, narinig ko. Narinig ko. Nagtatago lang kasi ako, sorry. Yun lang po, Brother Jando. Basta, yun lang po talaga yung testimony ko. Lagi talaga akong nagpapasalamat. Kasi pag sakit ako dito, wala akong ibang mapuntahan. Wala akong isip na pang gamot dito. Yun lang. Kasal lang talaga ako. Saka, gagamitin yung mga sacramental at sabayan mo talaga ng taus-pusong dasal na para pamagitan ng mga yun, papagalingin ka ng Diyos. Yun lang po. Salamat po at God bless po sa lahat. Okay, thank you sa iyo, te. God bless sa iyo, te. Sa iyong testimony. Okay, salamat. And Pwede magtanong paggabi ba yung example, mga madaling araw, nagising kasi ako niyan, pwede lang ako mag-grocery pag mga 3 o'clock or 3:30, ganun. Mag-grocery. okay, Brother Okay ba Romer. yun? Brother Romer. Pakisagot, Brother Romer. Brother Romer, nawala si Brother Romer. Oh, hello bro. Pakisagot tanong niya, Brother Romer, pwede po siya mag-rosaryo ng 3 a.m. Wala namang problema. Kahit na anong oras kasi ang puro ng simbahan na magdasal talaga. Lagi. Okay So po. kahit na anong oras po, walang problema yan. Salamat po bro. Sagot. Yan lang po. Sa sunod na naman, kalipuhan pa ako. Okay, thank you sa iyo, te. Sa iyong yung napakagandang testimony. Okay, salamat. And then, sige, Tito Dolores, thank you. Bro Jando, may tanong kay bro sa channel ni bro Junri, ni Upper Boy Mix TV dito sa live ngayon, bro. Nakita mo na ba o ako na lang Hindi ako lang tumitingin sa comment niya eh. Ang tinignan ko lang kung comment dito. Atin o dyan sa PPP. Dito nakita ko sa kanya, Upper Boy Mix TV, sabi niya, bro Junri, although kay ano to yata, kay Brother Romero, may tanong ako, anong gagawin sa ate ko na pinakain pala daw siya ng papel na may prayer? Anong pala yun? May pinapakain ng papel na may prayer ng albularyo. Isa din po ba ito sa lubog siya dahil sa lubog siya sa utang at dami na galit sa kanya? Ano yun? So, um, yun lang, no? Pinakain daw siya ng prayer ng albularyo. Tapos pinasok niya ilubog So sa bro, utang at dami ng galit. Oh, sige bro. So ganyan po. Kapag meron tayong tinatawag na financial operation, so dahil sa kakapunta po natin ng albularyo, ang dami po talaga ang dami po talaga ng mga unclean spirits na ibinibigay ng mga albularyo doon sa mga tao na pumupunta. So, ang unang gawin, ikumpisal po natin lahat ng mga pinuntahan natin na albularyo, ilang beses ka nagpunta at ano ang ginawa mo kasi nagano ka pumayag ka na painumin o pakainin ng papel na merong mga Latin. So, yun i-renounce, kumpisal, tapos ang renouncement po niyan nandun sa page 69 sa Handbook ni Patricikia, yun po dun sa Blessed Sacrament. Tapos ang total renouncement talaga is hindi na talaga
kayo, umulit, tapos pagkatapos niyan, mamuhay po kayo sa kabanalan. Kasi yun po ang pinaka-importante kasi hindi naman natin na gagawin lang ng option yung deliverance para lang na yumaman tayo. So hindi naman ganoon kasi alam ng Diyos kung ano intensyon natin. So ang gagawin natin talaga na itigil na at saka mamuhay po talaga, mag-decide kayo na mamuhay sa kabanalan. Kung ngayong eleksyon na to, tumanggap ka, dapat po talaga na ipisal kasi alam ninyo mga kapatid, dito sa Office of Exorcism, meron kami mga poses na pasyente. Once na dumaan talaga yung mga jingles ng mga ano no, yung mga tumatakbo sa politika, grabe yung tawa ng demonyo. Nakita talaga siya ng mga pulis na nag-react talaga sa daan. Grabe talaga yung wild niya kasi ang narinig niya, nagtatawanan yung mga demonyo kasi sabi nila nakuha na namin yung mga tao. Sabi na, nakuha na namin yung mga tao kahit nagsisimba to nagsisimba. Pagdating ng eleksyon, walang silbi yung kanilang mga dasal. Bakit? Kasi pala, yun palang ano na yan, yun pala na mga kadahilanan yan, yung pera, ginamit, for example, yung pera na yun, saan galing? Kung galing yun sa nakaw, so nakashare ka din kasi tumanggap ka kahit na binigayan sa iyo na libre. Pero dahil sa yung pera na yan, galing sa masama, nakaka-share ka pa rin yan. Kaya nga, kung mag-umpisal kayo ngayon, tapos sunod na election, tatanggap pa rin kayo, walang umpisal na nangyayari. Kasi kailangan po talaga ng repentance. Yung total repentance is hindi po na kayo tatanggap ng pera doon sa eleksyon. Sunod, mapapatawad talaga yan. Kasi yun po ang uh, uh, na nau-oppress dahil po doon. Kasi mortal sin yan eh. Tapos may plano ka pa tumanggap. Ganon pa rin mangyari. Mayroon kang financial oppression. Kaya nga po, dito sa Office of Exorcism, palagi namin inuulit-ulit na kapag ganon po yung oppression ninyo, tignan ninyo yung mga doorways. Kasi isa din yan eh. Yung doorway na yan eh. Grabe yung kapit ng mga demonyo dyan. Grabe talaga ang kapit. Kaya nga, sa mga pinakain ng anong tawag niyan, yung mga Latin na galing sa albularyo, ang gagawin nyo po, kung meron pinamemorize sa inyo, isulat ninyo yung papel na yan, tapos i-break ninyo, tapos kalimutan na. Tapos uminom ka ng exorcism oil, salt, tapos mag-deliverance. Ang pag-deliverance po talaga una-una, anuhin ninyo, i-renounce talaga ninyo kasi once na hindi niyo ni-renounce, useless pa rin yung deliverance. Ang pinaka-importante po pala ngayon mga kapatid is renouncement. Meron akong pasyente na grabe yung paa niya namamaga talaga, nag-scratches na siya dito. Tapos nung pag-renounce niya sa Unholy Soul Ties, alam nyo, 3 renouncement lang niya, nakakalakad na siya 4 na oras. Grabe no, gumaling talaga. Kasi doon po sa renouncement talaga yung pinaka-importante. Kasi kapag nagdi-deliverance ka lang diretso, na walang renouncement, nandun pa rin yung kapit ng demonyo kasi may stronghold. So natuto na kami dito, grabe experience. Natutuwa na kami. Kasi ang dami na ngayong hindi nagre-react. Yung isa hindi siya kasal. Grabe yung palagi siyang nagre-react kasi palagi nagpapa-deliverance. Yung sinabihan namin na wag na magpa-deliverance muna, asikasuhin muna yung kasal, ayaw pa rin makinig. So, gano'n, nagre-react yung demonyo. Alam nyo, pagkakasal niya, pag solemn ni Padre, hindi na nagre-react. So, grabe pala yung renouncement ang kailangan po natin para mawalan yung stronghold ng demonyo at babalik yung mga pera na nawala sa inyo kasi kahit na anong gagawin ninyo, kahit na anong 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 hanap buhay ninyo, wala pa rin kayong may iipon. So ang dami na kami ngayon dito ng mga pasyente na kahit na dalawa sila na nagtatrabaho, malalaki yung mga sweldo nila, pero mas nalalamangan sila
doon sa mga construction worker na grabe yung grasya na dumating. Kahit na yung construction worker, yung as is lang talaga yung ano nila, yung sweldo nila, pero na ano, wala silang utang, wala talaga lahat, walang operasyon, mas lalo pa silang nakakaipon kaysa doon dalawa ang nagtatrabaho, malalaki ang sweldo pero walang ipon dahil po yon doon sa financial operation, dahil sa paglapit ng albularyo at daming mortal sin na ginagawa. So yun lang po, Bro Angel. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa ano? Sa next naman. Tingnan ko muna kung nandiyan na Boss Padre Darwin, ha? Tingnan na niya na Boss Padre Darwin. Wala pa rin si Padre Darwin. So, atin mo natin tingnan dito sa tanong naman dito. May tanong dito, Bro Jando. Go ahead. Sabit lang ah. Simple lang to. Pauline de la Riarte Yap at Don Med, saan ba makikita ang Zoom link ID para maka-join? Yun ay nasa Facebook page po na straight to the point. Nandun po nakapost yung Zoom link para makapasok po kayo. Back to you, Brother John Ray. Yes, dito kay Ver Official. Tanong niya, bro, pag nagsiserve ako minsan, ako yung nagtatransfer ng ostea from big ciborium to small ciborium. Minsan pawis yung kamay ko, nararamdaman ko may mga particles na naiiwan sa daliri. Nagkakasala ba ako doon? Oh, Brother Angel? Yes, bro. Alam mo, turo na simbahan yan. Even the smallest particle na nasasayang doon, that's still Jesus. So, kailangan i-address mo yan sa pari mo, kapatid. No? Kung nakikinig ka ngayon. Sabihin mo sa pari mo, hindi ka pwede pag ganyan. Dahil marami, yung mga ibang, may ganun kaya, may kasama kami dati yung ganun. May kasama kami na ng ano, hindi, ang bilis pawisin ng kamay at ang bilis magpawis. Kaya pati sa mga libro niya, mga notes niya noon, no, Bible preacher siya noon sa charismatic namin. Nahihirapan siya kahit nag-aaral pa rin yun. Talagang basang-basa. I-address niyo po yan sa pari, kapatid, no? Kasi didikit talaga yung ano mo, no? Dahil ano lang yan eh. 'Di ba? Manipis na kumbaga sabi nga flakes, that's still flakes. Flakes ang tawag diyan sa mga ano eh, sa banal na laws tsaka yung mga ano, yung mga ginagawa para i-consecrate. I-address mo yan sa ano, pakisabi po sa pare na pawisin ng ano nyo para medyo makaiwas tayo doon sa sacrilegious sa ano-ano, no? Kasi pag dumikit yan sa iyo tapos ya ano mo, that's still Jesus kahit the smallest particle na ano siya, nilalapastangan siya noon. Yun po, kapatid, no? Pakisabi sa ano mo, yun ang problema mo sa pare nyo po. Back to you, Bro Junri. Maraming salamat, Brother Angel. Tapos may isa pa dito, hinahanap ko pa yung isa, hindi ko lang makita eh. Ito pala, kay Sister Maria Naisidente. Brother John, tanong ko lang po kay Father Darwin. Kay Father Darwin siya nagtatanong. Tungkol sa 40 days sa patay, bakit ito pinagdiwang? Pinagdiwang ang 40 days? May aral ba tayong pinagdiwang ang 40 days? Brother Angel? Ano mo yan kay ano bro? Kay ano yan bro? Kay Brother Romer bro. Bigyan mo kay Brother Romer. Ay, Brother Romer? Sige nga. Spiritual warfare yan eh. For 40 days naman, meron tayong, ano lang yan bro, tradisyon lang yan ng mga ano dito, sa mga matatanda. Kasi yung ano talaga, pinaka-importante talaga bro is more on pamisa doon sa mga patay. Kasi na ano ko, yung 40 days, kinuha nila yan doon sa yung 40 days na nandito yung Panginoon dito sa lupa bago siya umakyat. Kaya nga ang dami ngayon ng mga ano, mga matatanda na ang akala nila yung mga patay, yung mga kaluluwa nandito pa yan 40 days. So mali po 'yon. So mali po 'yon na konsepto na 40 days nandito pa yung mga patay. So ano lang yan, in honor po yan doon sa
yung nandito pa si Kristo bago pa siya umakyat sa langit. So, wag na po natin, kung kapag hinahaluan na po natin ng superstitious belief, mahuhulog po yan na Buddhism. So, wag na wag po natin, walang problema sa pag-celebrate niyan, pero wag na wag, tanggalin po natin yung konsepto na nandito pa sila sa mundo at hindi pa sila nakakatawid daw doon sa kabilang buhay. Yun ang pinakamali. So ang dami ngayon na nagsi-celebrate ng 40 days, pagkatapos ng 40 days, yun, pamisa sila, magdarasal sila, tapos pupunta ng sementeryo. Ang iba nga hindi pa nila muna dadalawin kapag walang 40 days, mali po yun. Hindi po nila dadalawin ng isang tao kapag hindi pa nakaraan yung isang taon. So iwasan lang po natin na magkakaroon po ng ganyan na mga na konsepto, kasi once na meron yan sa buhay natin or sa pamilya natin, grabe yung infestation ng mga demonyo dun sa pamilya, kaya nagkakaroon po tayo yung sinabi natin na financial oppression. So ulitin natin, yung sa financial oppression, pinakadelikado po yun. Kasi once na, bakit nagkakaganoon? Kasi wala po tayong hindi po natin inaral, hindi po tayo nag-ano sa faith natin. Yun ang pinaka-importante, na dapat po tayo na makatikais palagi, makinig tayo sa punto por punto or sa mga video ni Padre Darwin o sa lahat ng mga Catholic na na mga program, para madagdagan naman yung kaalaman natin tungkol sa simbahan. Kasi ang dami ngayon na mas pupunta pa sila doon sa mga concert, halos na ang daming mga tao doon, pero pagdating sa simbahan, halos kukunti lang, hindi mo nga makikita doon sa simbahan. So anong kabuluhan na nandito pa tayo sa mundo tapos hindi natin kilala yung Panginoon? So yun lang po, bro John Ray. Yes, maraming salamat, Brother Romer. At back to you, Berjando. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. And then meron pa tayong mga katanungan dito. Ito ay galing naman kay Annalisa Abelgas. Sabi na Annalisa Abelgas is, blessed evening bro JD, ask ko lang po, kailan ba nating dinalasal ang Apostles' Creed at ang Nicene Creed? Thanks. O, sa iyo to, John Ray. Ang usually yung Apostles' Creed, daily use po natin yan dinadasal sa Rosary. While yung Nicene Creed po, karamihan ng simbahan, karamihan ng mga parokya or parish, yan po ang ginagamit na credo, na nire-recite natin sa misa. Kanina naman, ang ginamit naman namin, yung Apostles' Creed lang, hindi yung Nicene Creed. Pero usually talaga pag misa, yung Nicene Creed po talaga ang ginagamit, kapatid. So yung Apostles' Creed, daily use po yan sa Rosary, yung Apostles' Creed. Pero yung Nicene Creed sa misa po every Sunday. Barjando. Okay, so dito naman tayo sa next Dagdag natin din, Bro Jando, baka magtaka yung iba bakit kahit dito naman Apostle Creed lang din. Pero nung nagsimba ako dun sa military base dito, doon sa English Mass, sa American base, Nicene Creed. In general po kasi ang talagang dapat sa Nicene Creed talaga is ang dapat sa Holy Mass talaga, especially Sunday po, Nicene Creed in general. Pero may mga na hindi na masyadong hinaano yon, ginagamit Apostle Creed dito sa Kainan Church namin. Dito sa kung saan ako nagsiserve at kung saan ako nagsisimba lagi pag Sunday, sa Apostle Creed lang din. Pero okay lang din po yun dahil if the bishops allowed, so allowed yun sa church. So wag kayong magtaka bakit ganito, bakit ganon. Basta't kung ano po yung ginagawa sa misa sa lugar ninyo, okay lang po yun, huwag yung palitan. Baka nag-a-Apostle Creed sila, Nicene Creed ka naman. Huwag, kasi may permission sa bishop yon. So sa General Instructions of the Roman Missals 390, so may mga may dispensation, nasa ng parian ay ng bishop kung ano yung gagawin doon pagdating sa kabuuan ng misa. Pati nga yung Our Father, kailangan ba magtaas ng kamay o naka-prayer position lang.
nasa bishop yon. So, naalala ko sa Facebook, dapat daw ganito, dapat gano'n. Hindi. Depende sa bishop yan. Kaya hanggang ngayon sa Pilipinas, nakataas pa rin yung kamay. Sa Quiapo Church, pag nag-online mass ako, nakataas yung kamay talaga yung Our Father pa rin. Yun ang kinakalakihan ko rin. Hanggang ngayon, ganun sa Pilipinas. No? Pero dito sa Japan, hindi ganun naman. So, wag tayo magturo na meron sa Facebook, dapat ganito sa ama namin ng gestures. No, so nangyari, nalilito yung tao. Hindi po ganoon. Kailangan communion with the church. Tandaan po natin communion yun. Kailangan uniformity. Kung anong ginagawa nila, ibig sabihin, with the permission of bishop yon. Hindi lahat ng bishop iisa yung decision sa ganyan. Kaya huwag kayo magtaka, yung iba may mga nakataas ang kamay na ama namin, yung iba naman sa ibang bansa, no? Na may prayer position lang. Dito wala nga prayer position eh. Hindi siya basta nakatayo lang yung mga tao sa ama namin. Pero din sa Apostle Creed, huwag kayo po magtaka dahil minsan yun ang ginagamit doon with the permissions of bishop po lahat yan. No? So sa lahat na nakikinig kayo sa iba't ibang bansa, kung ano po yung nandun, makipag-communion lang kayo, makipag-uniformity lang, lahat yun legal kasi may basbas ng bishop yun, kaya nila ginagawa yun. Yun lang po ang dagdag natin. Meron yata bro, ay sa ano pala, yung Apostle Creed din, regularly in general, pwede rin niyang gamitin maliban sa Holy Rosary, pwede yung gamitin sa regular mass, ginagamit ng misa talaga yan. Lunes hanggang Sabado. Yung Sunday Nicene Creed talaga, but in different countries they use Apostle Creed. So dagdag lang po yan, kapatid. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And dito tayo ngayon sa may nakaraisan. Si Oppo CPH 248. Hello bro, good evening sa iyo bro. Oppo CPH 2481. Click unmute bro, click unmute. Hello bro. Maganda, bro. Go ahead bro, go ahead. Yung tanong ko po kay Bro Romel, Okay bro Romer, go ahead. yung paano po yung magandang paliwanag sa authority ng ama at saka ina sa pag-pray over? Kasi yung narinig ko sa inyo at saka sa mga exorcist priest, yung authority lang is nasa loob ng pamilya. Pero sa mga hindi exorcist priest, okay lang daw na mag-lay hands or mag-pray over sa labas ng pamilya pagka practicing Catholic. Yun po paano po magandang paliwanag doon po, bro? Hindi po talaga pwede na mag-lay hands ka outside sa family or mag-deliverance outside sa family kasi delikado yon sa retaliation. For example, naglilinis ka ng ibang bahay sa kapitbahay mo without the permission. Hindi ka wala kang permiso doon sa kanila, anong gagawin ng kapitbahay mo? So siguro baka mataboy ka o galit na galit sa iyo kung iba yung isip niyan, baka hinampas ka pa. So ganyan ang explanation natin kasi wala kang authority doon sa mga tao na hindi mo sakop sa pamilya. Kaya nga, ang ginagawa namin sa mga tao na hindi kasali sa team, kailangan po talaga doon lang po talaga sila sa loob ng pamilya nila. Kung maglilay hands naman sila, walang problema kasi may authority ka kasi anak mo 'yan. Pero kailangan po talaga na yung kamay mo dapat merong sacramentals. Kasi nag-iiwas po tayo doon sa retaliation. 'Yun ang pinaka iniiwasan natin. Tapos yung mga cross natin, mga sacramentals na bless, kahit na hindi exorcism ang blessing, kahit na ordinary blessing lang 'yan, grabe po ang epekto niyan doon sa mga demonyo. So, yun bro, i-practice ninyo
doon sa loob ng pamilya, yung kabanalan po talaga. Kasi once na nandun po kayo sa grasya, once kayo lahat ng umpisal, nagsisisi na talaga sa mga kasalanan, yung mga anak ninyo tinuturuan talaga, kinakatikais talaga, pinapayuhan palagi, grabe po ang kapit ng grasya. Kasi yun po ang pinaka-importante. Kasi kapag meron kang hindi na-renounce na mga yung mga occult practices, yung sa unholy soul ties, yung sa kung open ang mga third eye, yun, i-renounce po natin. Kasi ang renouncement ang pinaka-importante. Yan ang renouncement po talaga. Kasi in-explain na po natin noon na kapag hindi ka nag-renounce, tapos diretso ka mag-deliverance, magre-react ka lang, walang mangyayari na healing, palagi lang paulit-ulit. Bakit? Kasi may stronghold ang demonyo. So, ang dami na ngayong gumaling dito sa Office of Exorcism, nakakalakad na, mga naka-wheelchair, nakasaklay, nakakalakad. Ano lang, ang ginawa nila, renouncement lang. Yung assignments namin sa kanila, 1 week lang yung deliverance. The whole week is more on renouncement, protection prayer, chaplet of the divine mercy, rosary, renouncement, lansing prayer. Yun ang pinaka-importante. Kasi hindi po natin talaga sundan yung yung hindi naman kayo namin pinapalayo sa deliverance. Yung lang natin ngayon, ang pinaka-importante lang natin ngayon is more on renouncement. Kasi inulit na natin yon na bakit ang daming gumaling sa renouncement? Kasi nawawala ng stronghold yung demonyo. Kaya nga po, kapag meron kayong mga kapitbahay na hindi nila alam kung anong gagawin dahil na-oppress na sila, turuan nyo paano mag-renounce. Magkumpisal, mayroong prayer of renouncement, yung solemn renouncement sa mga unholy ties, yung sa occult third eye, sa healing of the family tree, yun pinaka-importante. Yung sa inner healing, kung may trauma ka, yun ang pinaka-importante. Kasi yan ang nawawala ng stronghold yung demonyo sa buhay natin. Isang deliverance lang, totally healed talaga yung mga pasyente natin. Basta, ang pinaka-importante talaga is more on prayer. Prayer po talaga bago magpalayas ng demonyo. Kasi sabi ni Kristo, once na nagpa-fasting ka, once prepared ka, once na mag-deliverance ka, aalis yung demonyo. So yun lang po ang sagot natin. Okay, so andito na po Follow up lang si po, bro. ano yan, Brother Angel? Anong follow up mo? Nandiyan na kasi Brother Darwin eh. Follow up sana po, bro, dito. Sige, kakala ko Brother Angel follow up. Sige, go ahead. Go ahead, bro. Go Kasi ahead, bro. po, naawa din ako dito sa amin. Po, bro. Yung dito kasi sa amin, kapag ini-evangelize namin sa kanila yung mga sinasabi ninyo is nagtatanong din sa mga pare na hindi exorcist, yung advice nila is okay lang daw. May reference ba tayo na pwedeng ipakita para mas sila, kasi nakikita ko nga din yung mga retaliation sa kanila kasi halimbawa may nagtawag ng may sakit o may magpa-pray over, basta ganun, daming talagang naglilihans na mga hindi kasali sa pamilya po. Yun lang po, bro. So ganyan bro, yun nga, yung sabi ko, nandito yan sa peruse, ito. Nandito yan sa guidelines bro. Hindi ko dala yung guidelines, nandun kasi sa loob. May guidelines talaga yan na hindi pwede na ang hindi kasali sa team magdi-deliverance doon sa mga tao na hindi mo kapamilya. Nandyan Yung talaga kay yan Father sa Sitia, bro? guidelines bro. Ha? Sa guideline kay Father Sitia, yung niya? Hindi, Yung mayroong iba bro, mayroong iba na hindi ko kasi wala po akong diyan. Wala akong hindi ko dala. Kasi nandyan lang po talaga sa handbook ni Padre Sikia na ang pwede makadeliverance lang po talaga yung sakop sa pamilya niya.
nasa page 21 po yata yan bro, doon sa handbook na ni Padre Sikia, nasa black book, nandyan po yan, sino ang pwede, 21, hindi, 20, sino ang pwede na makadeliverance. Yun lang sakop sa team, ang pwede makadeliverance sa lahat ng mga tao sa diocese, or kung pupunta siya sa dito, for example, pupunta siya dito sa center na kasi sa Office of Exorcism, kapag pumunta sila dito, so pwede kami na makapag-deliverance kahit na hindi parte ng pamilya kasi meron kaming authority galing sa obispo. Pero kapag wala kang authority galing sa obispo, so wala kang authority doon, sa pamilya mo lang. Huwag tayong magtanong doon sa mga hindi exorcist. Yun para maiwasan po natin yung ma-confuse tayo. Kasi hindi naman nila field yan. So meron nga dito na pasyente namin pare na o-oppress. So hindi nila alam kung bakit sila nagkakaganoon kasi wala silang background. Nung nakatikize na sila, doon sila talaga na-empower. So yun lang po bro. Yun ang pinaka-importante. Na kapag meron kang authority talaga, yung sinabi ko sa iyo kanina, na kung maglilinis ka doon sa kapitbahay mo na wala kang authority, anong gagawin ng kapitbahay mo sa iyo? Baka sabihan ka pa na magnanakaw. So ganun ang mga demonyo. Ang mga demonyo kasi, nagsumusunod talaga yan ng protocol. Kapag, for example, ang daming tumatawag sa akin doon sa Bukidnon na mag-deliverance doon sa bahay nila, pero ayaw ng Kora Paroko na mag-deliverance ako doon. So anong ginagawa ko? Pumupunta ako doon, pero sila ang pinapa-deliverance ko. Ginaguide ko lang. Kasi yung demonyo, territorial by nature. Once na hindi mo yung teritoryo, i-retaliate ka at tatawanan ka lang nila. So, ganun kami kaingat. Kapag hindi namin jurisdiction, for example, sabihan mo yung pare mo na ikaw, padre, magmisa ka daw sa ibang diocese na walang paalam, anong gagawin ng obispo sa'yo? Ako-question ka. So ganun pa rin yung explanation doon sa deliverance. Kasi inside Bohol lang kami. Kapag lalayo kami, for example, dito sa Tagbilaran, Diocese of Tagbilaran, tapos magde-deliverance ako doon sa Talibon, hindi namin yan jurisdiction, magko-question kami ng obispo doon. So ganun ang explanation natin. Alam ng mga kaparian yan, once na wala kang authority, padre, na magmisa sa ibang lugar, mako-question ka. So yun lang po bro, kahit na maghanap siya ng dokumento, ganon ang pamamaraan ng simbahan. So yun ang sagot natin. Okay. Okay na ba yan? Andiyan na si Padre Darwin eh. Okay na po, salamat po bro. Okay, thank you. Go ahead. Itanong mo kay Father D. Itanong mo kay Father D. Okay, good evening Father Darwin. Gano? Good evening Brother Jando at sa lahat ng mga kasamahan natin na nandito. Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po? Okay po, okay. Greetings muna. Brother Romer na sumasagot sa mga katanungan sa ating mga kapatid na nandito, Brother Angel, Sister Edna, si Brother Aljan nandito bro. Andyan. Pasalamat bala tayo sa mga tumulong. May nagbigay sa atin ng 400,000 para sa building natin. Sa ongoing construction sa St. Michael Exorcism Center po. Salamat po sa Mr. 721 family po. Sino pa nandito? Si Brother Windel, nandito ba? Mukhang wala si Windel. Si Brother Windel, si Brother Romel. Nandito si Brother Romel. Wala si Romel Palma, si Romer lang. Brother Romer, Brother Junre, Brother Angel. Brother John Dre. No, hindi ko na-greet si Brother John Dre. Very active natin na kasamahan. Sige, tanungan portion na tayo, Brother Jando. Okay, sa mga magtatanong kay Father Darwin, paki-open lang po yung camera. Okay, sa wala pang nag-raise hand dito.
para magtanong. Yung mga gusto tatanong, mag-raise na po kayo at paki-open lang po yung camera. Okay? So, dahil wala pong tanong dito, merong ano rin, ayun, Jones Valedor. Jones Valedor, paki-open camera, bro. Go ahead. Hello. Good evening po, Father. Oh, good evening, Brother Jones. Taga saan, bro? Dito lang ako sa Manila, Father. Manila. Sige, bro. Lagi Anong naman tanong, ako bro? nagtatanong. Lagi Father, ka meron lang kasi akong nababasa kasi nagbabasa ko ng Biblia lagi. Meron akong nadanan doon. Yung sa time ng, di ba, transfiguration of Jesus. Tapos Transfiguration. nung bumaba sila, meron sinasapian doon ng demonyo. Tapos sinabi niya, espiritu ng pagkapipit, pag kami umalis sa tayong gumaling. So, pwede ko kaya, alam mo ako, meron akong, may authority ako sa aking grandson, no? Sa apo ko. O yung Yes. tatay talaga. Yes. Okay. Pwede ko kaya yun. Parang Deliverance ka, pwede. prayer lang na kasi hindi naman ako marunong mag-deliver. Kasi prayer lang gano'n na parang in the name of Jesus. Hindi pa gano'n. Mas mabuti gamitin mo yung prayer ng simbahan. Yung deliverance prayer. Meron ka na ba, bro? Father, yung Catholic Handbook of Deliverance Prayer? Sa Father Sikia, Yung meron ka na? wala pa. Pero marami ako mga screenshot. Mga ano rin. Ano ng... Gamitin mo yan. Huwag Oo. mo yang i-decorate. Pwede, bro. Pwede, bro. Okay, salamat po. Ito na lang isa, dalawang question na ako para mabilis tayo. Yung sa may, ano po, yung doon sa may Great Tribulation, di ba sila sa may Great Tribulation? Yung sinabi ni Jesus Christ na pighati, sa Jerusalem lang ba yun o buong mundo ba yun na may experience? Sa ano? Sa... Anong talata, bro? Babasahin natin. Brother Jando? Basahin mo yung talata niya, bro. Jando. Sige po. Anong talata po? Matthew 24:29 to 31. Matthew 24, 29 to 31. 29 to 31. Ito po ang ating mababasa. Okay. Sabi po dito, ganito po mga kapatid. Anong talata, bro? Anong talata, bro? Revelation. Bro, anong talata dyan? Revelation. Bro? Sa Matthew 24:29. Mateo 24:29. 24:29? O hanggang 31 yan, hanggang 31. Baka yan yung sinasabi niyang tribulation. And then, babasahin mo, bro. Kaya ito po ang nakasulat mga kapatid. Sabi dito is ganito po. Yan. Kita na ba? Ayun. Sabi dito is ganito. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, nagdilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Tuloy po. So, ang tanong mo, bro, yung ano, di ba, may nabasa ko dyan na kahit di ba yung mga mapapala yung babaeng hindi nagkaanak, di nagpapasuso. About the second coming yan sa Panginoon, bro. About the second coming of the Lord. Yung point niya din sa 24:16, Brother Aljan, basahin mo. 24:16, ito po ang ating mababasa. Ang Mateo 24:16, bro, no? Number ka. At naging ganito kasi yung Bible ko. 24:16, ito po ang sabi dito. Yung Bible mo, Brother Aljan, hindi makita dito sa kamera namin, nasa taas. Sa Bible ayan mo. na, okay na bro. Nasa taas eh. Okay na. Hindi klaro yung mga lyrics.
Ayan na bro, okay na. Sige, basahin mo Ay, na lang. ganun Hindi pa rin. siya okay, pero sige, basahin mo na Okay. lang. Sige, basahin ko lang muna sa ayusin. Sabi dito sa Mateo 24:16, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Patuloy mo. Sa 17, ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. 18, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. 19, sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. 20, ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa mga araw ng pamamahinga. Tuloy pa? Yun na yun. It is about the prophecy, bro, on the destruction of Jerusalem at natupad po yan sa year 70 AD, bro. Yan po ang sabi ni Eusebius Caesarea sa taong 260 to 340 AD. Eusebius, an early church historian, linked Jesus' prophecy to the events surrounding the destruction of Jerusalem in the year 70 AD. He noted that Christians, heeding Jesus' warning, fled to Pelia, a city across the Jordan River, thus escaping the siege. Bro, it is the prophecy of Jesus on the destruction of Jerusalem, bro, the city of Jerusalem. Bro? Okay, ibig sabihin nangyari na pala yun. Pala ko, years. Okay, at least alam ko na. Kasi, bigla ano ba may pang buong mundo mo to within Jerusalem lang. Kasi wala akong idea kasi. Pero yun pala nangyari na. Yes, bro. Okay, yun lang po. Pada, next time na lang ulit. Salamat po. Ang dagdagan ko na lang siguro ng konti, Padre. Sige, bro. Sige. Katuparan yun sa hula ni Daniel, bro. Yes, Padre. Katuparan yun, kapatid, sa hula ni Daniel 9:27, yung destruction of Jerusalem na nangyari noong 870 AD, sinabi ni Father Darwin. Okay, salamat po. Okay, yun lang po ba yung katanungan mo, bro? Next time ulit. Salamat po. Present lagi, ha? Maliba. Father, kasi next year ulit ako makapagtanong pag-uwi ko kasi mga ibang bansa ako. Nasakay ka ng barko na? Opo. Sige, bro. God bless ka. May mga ambisyon din akong pumunta din sa inyo, sa Bohol sana. So, in God's Contact will. mo si Aljan. In God's will po. Salamat po. Yes, bro. God bless, bro. Ayun. Salamat. Ayun, maraming salamat po, kapatid. Kapatid niya Diones. Unmute kita, bro, ha. At ayun, sa mga kapatid natin na gusto magtanong, please, taas na po ng kamay, mga kapatid. At pa-open po ng camera natin, no? Ayun, wala pang naka-raise ng hand dito sa Zoom. Kung gusto niyo po, mga kapatid, na pumasok at wala po kayong Zoom link, ano nangyari dito sa loob? Ayan, kung wala po kayong Zoom link, mga kapatid, pwede nyo pong pumunta kayo sa straight to the point at nandun po, mga kapatid, ang Zoom link po natin. At ayun, habang wala pa, Brother Junry, meron bang tanong sa iyo dyan, bro? Sige, tingnan ko. Meron dito. Tingnan natin yung mga tanong dito. Ito nga. Brother John Ray, nakikinig, pamilya ko, ano po gagawin namin 40 days na nanay ko? Kami lang po ba magkakapatid magdasal para sa kaluluwa at maghanda? Galing po ito kay kapatid na Eleanor Hizula. Ulitin ko, Padre. Ano daw yung
Nakuha ko Yes, na yung, Padre? nakuha ko na yung, Sige po, Padre. ano niya, tanong. Kailangan na tayong magdasal, hindi na tayo mag-request ng iba. Mas meaningful yung prayer ng family member eh. Minsan ay sobra nating na ano, ng katapulan, baka tamad natin kahit yung prayer para sa alam nyo, yung prayer natin para sa mga kaluluwa ng namatay nating mga relative, very effective po yun dahil family member natin. So, galing talaga sa puso yung dasal natin. Mas mabuti tayong magdasal para sa kanila. At meron namang guide yan, yung nobena para sa mga patay. So, yan ang dapat every 8 o'clock ng gabi, huwag niyong kalimutan na mag-say ng prayer, One Our Father, One Hail Mary, One Glory be, sa lahat ng mga kaluluwa na nasa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga family members natin. Kaya nga sa tradisyon natin, Brother John Ray, yung kampana natin ay ano yon, teng 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 8 p.m. Pero ngayon hindi na natin na practice, 'di ba? Dapat every 8 p.m. mga kapatid. Ah, y- Yun ang ugaliin natin. Dahil bakit po? Minsan, hindi hindi minsan, paminsan-minsan na natin inaalala yung mga patay. Alam nyo, every celebrate ang misa ko, walang misa, Brother John Ray, na hindi nag-alala Ito ng ko sa iyo patay. ng tanong. Oh. And then, kailangan natin alalahanin, everyday po, yung mga mahal natin sa buhay, hindi lang sa 40 days, hindi lang sa death anniversary nila, hindi lang sa November 1 and 2, kundi sa araw-araw po. Please include them. Please remember them in our prayer. Dapat tayo ang magdasal, Brother John Ray. Brother John Ray? Yan, maraming salamat, Padre. At maghahanda din pa din ba daw sila, Padre? Pwede kayo magpakain. Pero hindi nyo iyan iaalay sa patay. Pagkain para sa buhay. Okay. So, yung pag-iihaw nyo ng, hindi alay sa patay, kundi alay natin sa mga buhay na sasama sa atin na magdasal. Yun. At mayroon pang tanong dito, Padre, galing kay Marino Katoliko. Ano po ulit ang kadahilanan ng pagkasira sa templo ng Diyos? Dahil pa din ba ito sa Diyos? Sa Diyos-Diyosan? Sa loob ng templo tulad ng nangyari sa mga dating templo sa Israel? Nakakalito yung tanong niya, Padre. Nakuha mo pa, Padre? Binabasa ko kanina na the prophecy of Jesus of the destruction of the Temple of Jerusalem. Natupad po yon dahil sa gera. Hindi sa Diyos-Diyosan. Wala namang Diyos-Diyosan sa loob ng templo. Kaya nga eh. Wala namang Diyos-Diyosan, no? Sa templo ng Diyos. Na nag-iba yun dahil sa political rival and conflict. And then religious conflict within the Jewish community. At pinopropesay na yan sa Panginoong Hesukristo, binabasa na natin kanina. Pero walang Diyos-Diyosan sa loob ng templo ng Diyos. Yun. So, hindi po yun dahil sa Diyos-Diyosan ka. Walang Diyos-Diyosan sa templo ng Diyos. Grabe yung tanong mo. At Bro John Ray, nandyan po si Bro Wendell. Yes, okay, Brother Aljan. Brother Wendell. Okay. Bro Wendell, good evening, Bro Wendell. Hello, good evening. Good evening, Father. Pagkatapos ng National Convention, Father, sa Pizza 20 at 24, 25 dyan sa Cebu, punta kami diyan sa Bohol, Father, kasama si Tama ka? Father. Yes, kasama si Father Danny. Yes, nag-communicate Father, na si ate. nag-communicate na. Kasama ka pala. Sige, Kasama, sige. nag-message kasi Yes, sila yes. si Abigail. Kasama ko si Bro Tata. Hindi Punta ako kami dyan, Father. hindi ako maka-attend sa convention, bro, dahil mag-despedida kami dito. Dahil Okay. shuffling namin June 2. So kami pupunta dyan. Sige, maghintay ako sa inyo. Sama ka din, Brother John Ray?
Tumawa Sige, ka. Dre. Pohon. Bibisita tayo sa friend mo dito. Patay, naglaso. May tanong pala dito, Dre. Tinanong niya to, pinatanong niya uli kasi gusto niya ikaw yung sumagot. Si Sister Maria Naisidiente. Ang tanong niya, Padre, is tungkol po sa 40 days sa mga patay. Tama daw po ba na i-celebrate yun? 40 days, pwede mag-celebrate at isasali natin sa misa. Sa dasal natin. Di ba? 40 days, magdasal kayo, mag-novena din. Pwede mag-celebrate ng 40 days. O wag lang yung paniwala ng iba, Padre, na dahil hindi pa nakaakyat sa langit ang mga patay. Hindi totoo yun. Celebrate tayo para hindi lang 40 days tayo magdasal, ha? Para yan pag-alala na dapat magdasal tayo. Kapag wala yan, baka hindi na tayo magdasal. Pero every day, dapat magdasal tayo. Alalahanin natin yung mga kapatid natin na pumanaw na sa ibang buhay. Kapatid? Yes, maraming salamat, Padre. Bro Aljan, go ahead. Wala na ditong tanong, bro. Okay, Father Darwin, may tanong po dito mula po kay Ricardo C. Aka. Sabi niya po rito, good evening po sa lahat. Sana masagot po ang tanong. Makonsider po bang superstitious ang pagpapaniwala sa law of attraction? Salamat po, Father. Law of attraction. Hindi ko alam yung i-explain muna yung law of attraction, bro. Yan lang, hindi. Yan na sinabi niya, law of Search muna attraction natin. daw. Search muna natin. Yung law of attraction, di ba? Law of attraction. Search muna natin yung attraction. Ikaw, Brother Genre, meron kang Tinignan ko rin dito. law of attraction suggesting that your thoughts, positive or negative, can bring corresponding experiences into your life. In essence, like attracts like. No? Dito, Dre, sabi ni ChatGPT, Dre, tinanong ko kung ma-considered ba na superstitious belief ang law of attraction. Sabi dito, oo. Sa kadaghanang pananaw ang law of attraction, bakit Bisaya ito? Dapat Tagalog. Bakit Bisaya yung sagot? Baka Bisaya si ChatGPT ngayon. Kaya ang tanong Bisaya si ChatGPT. Tinagalog ko pero yung sagot na Bisaya. Pero sige, sabi niya, alam niya oo, Bisaya. sa kadaghanang pananaw, ang law of attraction maoy superstitious belief. Labi na kung tanawon gikan sa scientific o theological nga perspektiba. Unsa man gyud ang law of attraction. Ang law of attraction nagtudlo nga what you think you attract. Ang imong hunahuna, emosyon o intensyon makadala kuno og panghitabo sa imong kinabuhi. Maayong butang kung positibo ka ug dili maayo kung negatibo ka. Mao din ni law of attraction, Padre. So, nganong giisip kini nga superstitious? Siya, bro. Oo. Dito po sa natin. Sige ba. The law of attraction is demonic, no? So hindi demonic siya demonic pa talaga. No? So sa Catholic answers natin, it's demonic sa Catholic website natin. At believe ako sa AI kapag pala yung nagtatanong Bisaya, sasagot Bisaya, no, Father? Kaya nga. Hindi ko man pinasa tinagalog ko eh. Baka law of attraction yung ChatGPT mo. Law of attraction. Natawa tuloy ako doon. Alam niya pati kung sino nagpa-punch. Kung sino nagtatanong. Minsan nga dito nagre-research ako sa ChatGPT. Natutuwa ako kay ChatGPT kasi parang tao talaga to kasi pag nahirapan siya sa tanong, sabihin naman niya, napakahirap ng tanong mo, pero sige, ito yung sagot ko. Alam niya na Bisaya ka, bro. Siguro. Nagbisaya Bisaya yung sagot sa akin. Hanip na yan. So, ang law of attraction is what you think you attract. So, superstitious belief talaga. And then, it will lead us to magical thinking, bro.
Kaya nga, oo. Belief that simply thinking something without action can influence reality, similar to believing a lucky charm brings success. So it is a magical thinking, bro. Kaya nga, mali natin sa superstitious belief. And then yung law of attraction, it is no empirical evidence. There's no scientific proof that the universe sends things based on thoughts alone. Without action. So, yun po yung law of attraction. It will lead us to magical thinking and then related din sa superstitious belief. Bro? Okay. Maraming salamat po, Father D. At ito pa po, mayroon pong katanungan mula po kay Padre Daguhoy. Pedro Daguhoy? Daguhoy. Pedro Daguhoy. Sabi niya Padre. po, Pedro. Naging Pedro padre na. Pedro dito eh. Pedro sa pangalan niya. Ingat Sabi ka niya sa dito, pagbabasa mo. hindi, Pedro, Bro Angel, Pope yan. Pedro yung nakalagay. Sabi mo kanina padre ka mo. Sige, sorry. Tao lang. Padre Dagohoy. Padre Daguhoy. Kala Sige. ko yung pare doon sa dito sa Diocese of Talibon, Padre Daguhoy, may Pedro Daguhoy. Oo. Sige bro, Okay, patuloy sabi bro. niya po dito, tanong ko, paano nyo tiniwalag o in-excommunicate ang Katoliko na nasa kulungan at pari nyo? Binibigyan ba ito ng letter na hindi na sila pwede magsimba sa Catholic Church? Pasagot, team, punto por punto. So yung mga nabilanggo, gusto niya i-excommunicate. Unang-una, yung excommunication, automatic excommunication kung nagpa-abort ka. Nagpa-abort ka. So, nung una ay yan ang lingwahe natin, pero ngayon may bago ng lingwahe ang simbahan. Wala ka namang narinig na ini-excommunicate, di ba? Ngayon. So, yung sa simbahan, ang automatic excommunication, una, kung suntukin mo yung mag-i-search natin yung automatic excommunication. Bro, Ito, maraming mga rito, mga heretics, desecration of the Eucharist, a person who physically attacks the Pope, a bishop who consecrates another bishop without papal mandate, a priest who violates the seal of confession, yan. natin sentence a person who procures an abortion, accomplices who are needed to commit an action that has an automatic excommunication penalty. So ito po yung mga kapatid, medyo maano natin. Apostasy, heresy, heresy. Yung mga may ibang sekta. Automatic excommunication yun. Kaya nga, mag-profession of faith sila. Di ba? Heresy, schismatico, desecration of the Holy Eucharist, physical attack of the Pope, absolution of an accomplice in sexual sin. Alam niyo ito? Absolution of an accomplice in sexual sin. Alam niyo ba ito, bro? Hindi pa Ito po ay example, pare ako. And then, may kasintahan. Itong kasintahan ng pare ay nag-confess sa akin. At binigyan ko ng absolution. Automatic excommunication yung pare. Malinaw ba? Absolution of an accomplice in sexual sin by a priest. Example, yung pare may sexual relationship sa isang babae. At mag-confess siya sa pare mismo. Yan po is latis sentensya. Automatic excommunication. Grabe. Ordaining a bishop without papal mandate. Yung sinabi ni violation of the seal of confession. Direct procurement of abortion. Hindi na kailangan niya ng letter ng obispo or Santo Papa. Meron ng guideline dito sa canon law. Tawag yan, Father, canonical process . So, Yes. hindi siya basta-basta
may ano, parang sa korte ng ano natin, tribunal pa, hindi siya ganun ka ano. Nasa Canon 1331 din. No, ano ba daw ang pwede niya ano, hindi na ba daw siya makapagsimba? Code of Canon Law 1331 nandun lahat po 'yon. Bro Jando, ibigay nga natin para yung sagot meron tayong batas. Document. Code of Canon Law 1331 po. Ano ba ano ba excommunicated na ano ba hindi niya pwedeng magawa ngayon? Bro Jando. Code of Canon Law. Okay, nagpapakain ito na, nakabalik Bro na. Jando. Ayun na. Ito na, nakabalik na. Okay, ano yan, Brother Angel? Code of Canon Law 1331. Halimbawa, nagtanong ano ba, hindi na ba daw makakapagsimba kapag excommunicated na? So, ito yung mga hindi pwedeng gawin na kapag excommunicated na. Code of Canon Law 1331 po. Code of Canon Law. Ano yan? 1331, bro. 1331. Okay, Code of Canon Law 1331. 1331. Oy. Okay, ito. Ate mo na ilabas ito sa ating browser. Chrome. Ito. Ayan. Code of Canon Law 1331. An excommunicated person is prohibited from celebrating the sacrifice of the Eucharist and the other sacrament, from receiving the sacraments, 3, from administering sacramentals, and from celebrating the other ceremonies of liturgical worship, from taking an active part in the celebrations listed above, from exercising any ecclesiastical offices, duties, ministries, or functions, from performing acts of governance. Ayan bro, Angel. Tuloy ko ba? Yan po Father Darwin. Hindi, yung mga yung sabi niya hindi na pa pwede makapagsimba. Ang turo ng simbahan po diyan, pwede siya magsimba but he cannot receive communion. Tandaan po natin, ang excommunicated is still a Catholic yan, no? Pero may mga ano na yan, exemption na pwede yung gawin. Ang naunawaan ko sa tanong, Brother Angel, Padre, bakit daw hindi natin ini-excommunicate ng simbahan yung mga nasa prisuhan? No? Dagdag ko lang, Padre, may naalala lang ako na sinabi nung San Jeronimo yata, to yung santo natin, na sabi niya, ang Katoliko na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay nagkukundima sa kanyang sarili. So parang tayo din pala, mga tao, ang nag-communicate o nag-excommunicate sa ating sarili. Hindi lang sa simbahan, kundi sa Diyos mismo. At biblical po yan, no? Sa isang salin po ng Biblia, sa God's Word translation, babasahin natin sa English. Ito po ang nakasulat, kapatid, no? Hindi man po sabihin ng simbahan, basta't ikaw Katoliko ka, tapos patuloy ka sa paggawa ng pagkakasala mo. So you condemn yourself, no? Ikaw mismo nag-excommunicate sarili mo sa Diyos. At yan ang babasa natin sa Titus 3:11. Sa God's Word translation, ito ating mababasa. You know that people like this are corrupt. They are sinners condemned by their own actions. So by our own actions, we already condemn. Ayan lang aking dagdag, Padre. Maganda. Salamat, bro. Okay. Okay na ba yun? May tanong dito, bro. Sige, go ahead. Okay, may tanong po dito mula po kay kapatid na True Champion. Sabi niya, Bro Alja, may tanong po ako. Ano ang Christian religion sekta na sinunog ni Nero sa Roma? Roman Catholic, IRAS o Ebionites ba to? Ebionites. Pakisagot po. Maraming salamat po. Ang sinunog ni Nero? Ang Opo. Catholic Church. Yung unang mga Kristiyano. Bro. Okay. Thank you so much po, Father. At may isa pa po dito kay Tia Tukos Diapara T. Genectrex. Ang hirap ba na question po. Practicing witchcraft po.
Is it a mortal sin? Ano po ang gagawin ng person to do penance? Bro, Father Darwin? Unang-una, mortal sin, dapat tatlong criteria, di ba? Una, full consent, full knowledge, full consent, and then a grave act, no? Kung alam niya na grave act, basta full yung consent, hindi niya alam, hindi mortal sin. Pero malaking dulot, it is a grievous po, kahit hindi mortal. It is a grievous act. Malaki po yung kasalanan na ito kahit hindi automatic mortal. No, malaking kasalanan. And then paano i-renounce? And then madeliverance kayo. And then go to confession. And then i-renounce talaga yan dahil hindi lang ikaw yung kapangyarihan mo kapatid sa pagkulam, sa pagbarang ay hindi yung kapangyarihang natanggap mo, na enjoy mo, ay hindi libre yon, may bayad yun. Katulad ng sinishare ko ngayon. Sabi ng mga demonyo, yung albularyo, yun ha, albularyo. Sabi ng demonyo, itong albularyong ito ay during deliverance po, nagsasalita yung demonyo, itong manggagamot na ito ang nag-send sa amin para maposes yung asawa mo. At dahil alam namin na binibintan niya yung kaluluwa niya sa amin. Grabe, no? So, it is a grievous act, hindi automatic mortal sin dahil kailan maging mortal sin kapag present po itong tatlo. Full knowledge, full consent, and then grievous act. So, saan ba na ano yon? Kung kumpleto yun, bro, ang makasagot doon, yung yung person na mangkukulam. Kung alam niya ito lahat, mortal sin. Pero kung hindi niya alam, grievous act lang. Malaking kasalanan din. Pero hindi automatic mortal sin. So, ang mortal sin, present po itong tatlong kondisyon, kapatid. Kapatid? Dito, Dre, may magandang tanong dito, Dre. Galing kay Sister Rachel. Tanong niya, Brother John Ray, may question lang po ako. Yung sa Mark 13:32, paano po ba i-explain yon? How can Jesus, who is God, not know the hour will be? Salamat po. Kasagutan na ba? Sa 13:32, Dre, basahin natin muna, Dre. Sa Mark 13:32 daw, ito yung 33 yata yun eh. Hindi ito 32. No? Mark 13:32. Mark. Ang alam ko 13:33 yun eh. Hindi yan yata 32 yan. 32 ba? 33. 32 nga. 32. 32 ito pa din ang nakasulat. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Yan, Re. Ang ama lamang nakakaalam. Paano daw i-explain kung God daw si Jesus, ba't daw hindi niya alam? So, unang-una, dalawang nature ni Kristo eh. Dapat hindi natin kalimutan na dalawa yung nature ni Kristo bilang 100% human, 100% divine, no? So sa pagkatao niya, limited lang yung knowledge niya. Pero sa pagka-Diyos niya, alam niya lahat, no? Mabasa naman natin sa Biblia, 1 Corinthians chapter 1 verse 24 ba yun, bro? That Jesus is the wisdom of God. No? Saan yan, bro? Yes, 1 Corinthians 1:24, Padre. Basahin natin. Sige, 1 Corinthians 1:24. Ito po ang ating mababasa. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudiyo, maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Just imagine, ha? It refers to his divinity. So, sa humanity niya, kapatid, katulad din natin, very limited yung kaalaman niya. No? Limited, very 100% eh. Tao talaga si Kristo. Katulad talaga natin. No?
Alam ba natin yung yung future? Hindi. Pero 100% yung pagpakita yan na si Kristo 100% tao. Limited yung pagkatao niya. Pero sa pagka-Diyos niya, alam niya lahat because He is the wisdom, the power of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. So, ma-reconcile natin yan sa dalawang nature ni Kristo. No? Bro? Yes, maraming salamat, Padre. At may tanong pa dito, Padre, galing kay Edward Curolo. Sabi ng mga Muslim, mandaraya daw si Pablo sa ikalawang Korinto 15:16 at sinungaling sa Roma 3:7, Padre. Mao? Nagagalit sila ni Pablo dahil sa Galatia 1:8. Basahin natin ba? Yan ang rason nakikita ko personal. No? Galatia 1:8, Dre? Galatia 1:8. Galatia Ano 1:8. Magalit na galit yung Muslim ni San Pablo. Ito ang sabi, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Anathema set. Anathema, let him be condemned. Dahil ang nagpakita ni Muhammad, anghel, at nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Galit na galit sila ni Pablo dahil natamaan sila dyan Di ba? Ulitin mo, bro. Yes, ulitin natin itong sinasabi. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sabi ni Kristo, kapag iiwan mo yung asawa mo at hanap ka ng iba, adultery. Pero sila, okay lang. Basta makagastos ka. Kung maka-provide ka, di ba? Ibang ebanghelyo. So, sabi ni San Pablo, ang nagpakita na anghel ni Muhammad ay hindi galing sa Diyos. Bro, so galit sila ni Pablo. Bro? Okay, so wala na yatang, mayroon pa yatang tanong dito? Meron ba dito sa akin? Dami sa akin. Brother Jando, sa'yo naman. Ang tanong dito from Fernando Lumangyaw. Ask ko lang po, may visa po ba ang sacramental ko? Nasa download ko lang na pa-blessed. Ano download? Siguro may video na blessing sacramentals, dinownload lang niya. So, binless niya gamit ang downloaded video. Ang tanong, may visa ba daw, Brother Darwin? Dapat, unang-una, hindi tayo last resort na po yung ginagawa natin, Brother Jando, Last resort na po itong dito sa kapag hindi mag-bless yung mga pari sa inyo. Dapat talaga punta sa pari, ipa-bless nyo sa pari. And then, kung dito, last resort na po ito sa ating live, kung dapat actual, hindi recorded, kapatid. Okay, Jonas Balyedor, muli ka nag-raise hand, bro. Ano yung atin, bro? Jonas Balyedor? Open camera, bro. Samantala yung kasi wala naman nagre-raise. Ano po, Father, kagaya kagabi ng binabagit tinatabi na Brother Angel, yung mga paglilingkod mo sa paglilingkod. So, alam natin, alam ba yung mga pare, madre, o lay people, mga church servers, and mga lingkod ng Diyos tinuturing. So, aside from that, ano bang mga pwede may turing na para makonsider na ito isang paglilingkod din sa ating Panginoon? Kagaya ng mga gawa, hindi ko naintindihan yung tanong mo, bro. yung may kukonsider po na na isang paglilingkod sa Panginoon. So, maliban sa inyong mga kaparian, di ba? Church servers. So, ano pong ibang pwedeng may consider para maging tawaging paglilingkod din niyo sa Panginoon? Unang-una, ang paglilingkod sa Panginoon, lalo-lalo na sa mga hindi pari, una, yung pag-ibig mo sa family members mo, pag-ibig mo sa kapitbahay mo, it is paglilingkod sa ating Panginoon, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagserbisyo sa mga nangangailangan, pagbigay mo sa sarili mo sa kapwa natin, yun po ay paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, Mateo 24 ba yun, bro? Anong ginagawa mo sa pinakamababa mo na kapatid, ay ginagawa mo yan sa akin.
So yung paggawa natin ng kabutihan sa kapwa natin ay paglilingkod ng Diyos. Kaya yung mga poses dito, bro, maglingkod ka sa Diyos. Sa pamagitan ng pagsilbi, pagbigay, pag-offer ng mabuting gawain sa kapwa natin. Pwede ka mag-serve sa simbahan through cluster leader, di ba? Or president sa kapilya, no? Or maging opisyalis sa kapilya, sa chapel, bro. It is paglilingkod, no? Hindi kailangan tatakbo ka upang maglingkod, no? Kahit hindi ka tatakbo, ay pwede kang maglingkod sa Panginoon. Yung pag-aalay mo sa sarili mo sa pamilya, paglingkod ng Diyos yan. Kung saan ka, bro, kung may teacher ka doon sa mga bata, sa paaralan, yun po ang paglingkod sa Diyos. Kung abogado ka, no, yung pagdidepensa mo sa mga injustices sa lipunan natin, it is paglingkod ng Diyos. Kung politiko ka, hindi ka corrupt, it is a real service for the Lord. Kahit saan, bro, no, kahit saan makapaglingkod tayo sa Panginoon. Okay, at least alam ko na. Kasi yung alam ko yung ano lang, parang nag-evangelize ka sa kapwa maliban sa church activities. Kasi dito, kagaya kanina, may dalawang saksi na babae na-meet ko. Pinapaliwanagan ako yung sinasabi. Tapos nakikinig ako. Nagkasalubong lang kami sa may gate. So after naman, ako naman nagsalita. Sinabi ko, di ba makatuloy ko sila dati? Tapos naging anong nangyayari? Ba't umalis kayo? Maya nagsasalita na ako, nagpapaliwan ako. Bigla sila nagsisialisan. Gusto ko Yun, saling paglingkod katisay yun. sana. Paglilingkod din yun, evangelization. Gusto ko saling katisay. Nagsialisan, Yes. natawa ako. Paglilingkod din yun, bro. Okay, salamat po. Kasi ito ginagawa sa family ko, diyan sa kapitbahay namin na hindi rin kasal sa simbahan. So, hindi kayo nagsisimba sa araw, di ba? Tuwing linggo. Pinaliwanan ko sila ang Sunday ni pagsisimba is mortal sin. Hindi nila alam yun. Kinuwento sa asawa niya, sinabi niya, paniniwala lang nila yun. Sabi ko, importante yung paniniwala at sa pananampalataya. Hindi pwedeng baliwalain yun. Totoo. Yung gusto ko sa nga tulungan as a spiritual march of mercy na. So, yun lang, Father. Salamat po muli at nabigyan ng chance. Yun lang dagdag ko sa tanong ko sa kanina. Okay, last tanong na, bro. Sige, meron pa isa dito si JM Jojo Damayo. JM Jojo Damayo, good evening. Po. Good evening po. Good evening, kapatid. Father, may Yes. katanungan lang po ako. Kaninang Yes. po, i-share ko lang po, kaninang umaga pagkatapos ng misa dito sa amin sa parish. Yes. May nagpa-bless. Ano po, yung tawag dito, yung scooter. Yung motorsiklo po ang pinag-bless. Motor. And then? Tapos ako naman po, doon pa lang po ako na, like po, minsan po nagsaserve po ako sa misa sa pamamagitan ng pagiging instrumentalist. Yan, tapos, inassist ko po yung dalawang babae na magpapabless ng kanilang motosiklo. Tapos, pumunta po sa likuran ng simbahan para tawagan yung pare namin. Tapos, ang intention ko rin po para ma-bless po itong miraculous medal. Ang ginawa po doon na, mag-bless na po, mag-umpisa na po mag-bless nung motorsiklo. Itong miraculous medal sa palad ko po. Tapos, narinig ko po yung pare, ang binibless niyang, base po sa prayer book na binasa niya, ang binibless niya po yung motorsiklo. Although, kita ko po yung miraculous medal dito sa palad ko po. Parang
Sa tingin niyo po, Father, the blessing na po ba itong Yung malakas medal? Kasi ito po, pinabless mo yung ano mo, medal mo sa pare. apa. So, ang tanong mo, Pero, base po sa prayer book na, ang sinabot niya lang po kasi yung motorsiklo. bless lang, nag-blessing lang, spontaneous blessing lang ang ginawa ng pare. So, yung medal mo ay holy medal, not exercise. Um, Okay, bro? okay. Kung hindi So ginamit ano po, niya sa yung, bro, kung hindi niya ginamit itong ritual ng simbahan, holy sacramentals lang. Pero kung ginagamit niyo ito, yung blessing and exorcism and blessing of sacramentals, yung medal mo ay holy and exercise medal. Pero kung hindi niya ginagamit ang ritual, it is holy medal. Sacred, banal din, kapatid, pero not exercise. what I mean po, Father, yung pag-bless po niya kanina, ang minimension niya lang po yung yung motorsiklo. Hindi po kasama sa Na-bless minention yan. niya. Hindi na-bless. Ano po ba? Hindi na-bless. Yung motor Ah, hindi bless ni Father. Baka hindi niya alam na may ipa-bless ka na middle. So, sinabihan mo sana. Dahil yung pari ay maraming iniisip and then hindi mo siya ni-remind. So, ang motor lang ang na-bless, bro. Opo. Ay, sali nating Sa, bless ngayon. sige po. Okay. Ano po? Sige, bro. Mag-bless na tayo, ha? Okay, thank you. Thank you, bro. Thank you, bro. Go ahead, Brother Darwin. So, mag-bless na tayo, ha? So, na po ito, last resort na po ito kung hindi mag-bless yung mga pari dahil wala silang ritual din. Unahin natin bless yung salt ninyo, ha? Yung stola niyo po, Father, hindi na ayos. Hindi ba? Kukuha na lang ako ng okay. Unahin natin yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God, salt, I pursue evil with the living God, with the true God, and the holy God. With the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness, without purified salt, with the health of believers, giving soundness of biting salt, till they use you. Whatever place you are sprinkled, and ipagtasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, and that you would deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything which it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Amen. Isunod natin yung tubig ninyo. You creature of God, the water, I purge you of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord. We shall come to judge the living and the dead, and you will be far. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth to benediction upon this element which you consecrate with manifold purifications. May this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm, with such homes enjoy spirit of goodness,
an air of peace, free from painful and needless snares by the sprinkling of this water, and everything opposed to the safety and repose of them, the truly in be banished, so that they may possess the well-being they seek. And calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ our Lord. Amen. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And with And your with your spirit. spirit. Author of invincible strength, haluan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the daring enemy, he boldly put down hostile influences. Prostrate and first, and we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the joyous witness, wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease, venom and terrible driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's future oil I cast out the demon from you by the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled, driven afar from this creature oil. May that bring health in body and mind till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world before. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand no, and also the service of knowledge, but please you to guard, frivoli to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives who were ordained to it for anointing the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that this will use this oil, which blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy. Let it be a means of averting any kind visited from man, made in your image and redeemed by Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent through Christ our Lord. Amen. Amen. The blessing, general blessing ang kasunod, the blessing of incense, candles, medals, rosaries, bell, scapulars, handbook, rosaries, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels. General blessing. Heavenly Father, in the name of Lord Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him to embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church, grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. That in the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the flock to your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever this kept, and unclean spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, an exorcism, the unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask to the same Jesus Christ, our Son and Lord, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. So ngayon, isunod natin yung unwenting of your senses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Bow down your head. You do I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt through the night of this world, that they be may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant
now and forever, through Christ our Lord. I sign you on your forehead that you may accept the cross of the Lord. Sign kayo sa noo ninyo. I sign you in the ears that you may hearken the divine precepts. Ang inyong mga tainga. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God, ang ating mga mata. I sign you in the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ, ating ilong. I sign you in the mouth that you may utter the words of life, ang ating bibig. I sign you in the chest that you may believe in God, ang ating dibdib. I sign you in the shoulders that you may take upon the yoke of His service, ang ating mga balikat. I sign you in the hands that you may work to glorify His holy name, ang ating mga kamay. I sign you in the feet that you may walk in His ways, ang ating paa. I sign you in your whole being, the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom, it be to you a sign of reconciliation to life everlasting. Yung kaunting salt, pwede kayo kakain ng kaunti. Kaunti lang na holy and exorcise salt. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And then pasalamat ako sa mga kasamahan natin, Brother John Ray, walang absent ito, Brother Angel, Brother Romer, Brother Aljan. At Brother Aljan, pasalamat tayo sa mga kapamilya natin, sa Mr. 721 Catholic. Nagbigay sa atin ng 400,000 para sa building natin na ito lahat. No? Salamat po ha. And then, ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo po para matatapos natin yung ating building. Pasalamat din tayo sa ngayong buwan na ito, pasensya na po, wala tayong sports and evangelization. Bakit po? Dahil reshuffling po next month, June 2. May bago na po tayong assignment. At maraming mga despedida, then dalawa na lang na Saturday ang natitira. 24 and 31. And 31 is the end of the Flores de Mayo. Culmination of Flores de Mayo. So this coming June na tayo mag-sports and evangelization. And then, salamat sa inyong walang humpay na pagsuporta sa evangelization natin, sa vocation natin. 18 seminarians po ang tinutulungan sa mga supporters natin. And then, may Catholic school na muntik nang magsara at dahil sa inyong generosity, hindi na po nagsara yung Catholic school sa Old Sagay, Diocese of San Carlos, Father Albert Aldia, kasamahan natin na exorcist. At yung mga evangelizers natin, laging buhay na buhay para papatuloy yung evangelization natin. Salamat po at ang Diyos na po ang magsukli at ipagdasal niyo po itong ministry ito dahil nagagalit ang demonyo. Bakit? Sinisiwalat natin yung katotohanan ng ating pananampalataya at maraming yumayakap sa tunay na iglesia. Okay, maraming salamat ha. At patuloy po, hindi pa ako nakabisita. Bukas pa ako makabisita sa construction natin sa St. Michael. At merong nagbigay sa atin ng 400,000 pesos. Idagdag natin doon. Salamat po sa Mr. Sa pamilya sa Mr. 721 Catholic with Brother Aljan. Brother Wendell, salamat. Brother Angel, Sister Edna, salamat po. At Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. God bless. Yes, so huling mensahe na tayo. Ating unahin, Brother Aljan Bagatnan from Iloilo. Brother Aljan. Ayun, salamat sa Diyos, papuri sa kailan ng mga kapatid. At ayun po kapatid, no, yung 400,000 pa lang na yan, pinangalanan po yan sa 721 family dahil ayaw niya po talagang magpakilala. Kaya 721 family na lang. Ayun mga kapatid, to God be the glory. At lagi pong pinapaalala sa atin ni Brother Angel Santos, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan.
Ito na may bigyan naman ngayon kay Brother Romer naman. Brother Romer! Brother Romer! So sa lahat. Ay, narinig mo bro. Sige, go ahead, go ahead. Okay, sa lahat ng mga nanonood, una sa Diyos, sa kapurihan at sa mahal na ina. Okay. Nawawala ka, bro. Wala si Brother Romer. Okay, so ito naman ibigay naman ngayon kay ano naman, kay Brother Junre ng South Korea. Brother Junre? Yes, Brother Jando. Maraming salamat no una sa Panginoon. Siyempre kay Father Darwin sa kanyang presensya sa gabing ito. At inaugurate na ano na pala si Pope Francis no. Inaugurated na mga kapatid. So ganap na siyang ika-267 Pope ng simbahan at nagustuhan ko yung Sino si Pope Leo. Kasi narinig ko Pope Francis eh. Sorry na good. na siya na in love lang ako sa expression niya na nung ibinigay na sa kanya yung fisherman's ring. Kita mo talaga yung kakumbaba ang loob niya na tanggap niya ang kanya talagang ang ibinigay ng Diyos sa kanya na bigat na pasanin, no? Talagang tingin talaga siya sa ano niya tapos naluwa siya mga kapatid, nakatouch ng napakaano ni Pope Leo. Iba din yung iba din yung kaniyang aura bilang isang Santo Papa, no? At ito nga no, binabasa ko yung post dito about sa kanyang sinabi. Sabi niya dito, I was chosen without any merit of my own. Sana ganun din tayo, no? Mag-isip, no? And now with fear and trembling, I come to you as a brother who desires to be servant of your faith unto your joy. Servant of faith palang Pope natin mga kapatid, no? Walking with you on the path of God's love. For He wants us all to be united in one family. Sana mapagpulutan natin ang aral yung sinabi niya, no? At maraming salamat din mga kapuntos at sa lahat din ng mga kaabag. Maraming salamat po sa wala pong humpay na pagsubaybay sa programang Punto por Punto. Brother Jando, tanong ko lang Brother Jando. So lilipat na naman kayo niyan, bro? Ha? Lilipat na naman kayo ng studio? Lipat talaga yan. Saan daw si Padre Madistino, bro? Sunod kayo? Lila. Ay, sa Lila lang pala. Malapit lang. Malapit lang. Lila lang pala. Kala ko, lipat na naman kayo sa sa malayo. Lila lang pala kayo. So, di ba, Valencia, Dawis, Valencia, Dimiao, tapos Lila. Di ba, pangatlo yung Lila? Oo. Malapit nga lang. Malapit lang. Lila na rin pala kayo. Sa Lila din si Padre na-assign. Ma-assign sa ano? Sa ano doon? Doon siya sa bago niyang parokya nga. Yun nga, yung bago niyang parokya sa Lila. Yun. So at least malapit lang pala. Madali lang din puntahan ng mga tawag dito yung mga nais magpa-deliverance. So, yun mga kapatid, maraming salamat. At Abo, Jando, mayroon ba tayo bukas, bro? Kasi hindi ako, ewan ko lang kasi may dialogo kasi kung ako yung nagdadalawang isip kung sasama ba ako, Saan dialogo? Sa Maribohok. Sino magdadialogo? Dialogos pag to, sabihin, nandun ang mga safe day, magkaroon ng market preaching. Kasama sa Padre Darwin. Ayan mo na sila doon. Tayo naman dito. Tayo naman dito. So, dito na lang ako. Okay, madaling kausap si Padre Jando. Hindi naman ako makasali doon eh. Kaya nga. Ganun pa rin. Hindi ako makasali doon. Ganun pa rin. Ano pa rin? Kasi marami na sila doon.
Pero gayon pa man, see you tomorrow mga kapatid, no? Sa Doctrinal Monday Night Talakayan. Together with Brother Jando, myself, Brother Aljan, at sa lahat pa mga kasama Si natin. Aljan, punta si Aljan doon. Punta si Aljan sa dialogo. More or less, Wala kami tayong lang dalawa ni magagawa. Brother Jando niyan. No? More or less, Wala dalawa lang magagawa, kami ni bro. Brother Sorry, bro. Jando. Okay lang yan, Brother Aljan. Basta nagsiserve kahit saan, pwede yan. No? Parehas na naman tayo ng ano dito, nagsiserve. No, para sa katotohanan. So see you tomorrow again mga kapuntos. At maraming salamat sa lahat. God bless all. Okay, thank you, Brother John Ray. Tsaka may tumatawag dito. Sino kaya to? Hello, hello? 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 Hello po, hello po. Ano to tumatawag dito? 2497. Hindi ko maintindihan. Hindi ko naintindihan. Ay, magsalita eh. Okay, tinibigyan ng mga yan, Brother Wendell Talibong na. Wala na, Brother Wendell Talibong pala. Brother Wendell, ito na tayo kay ano na lang, kay Brother Angel Santos na lang. Brother Angel Santos, go ahead. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat po. Unang-una sa Diyos, sa Kanya lahat ang kalwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. Maraming salamat din kay Father Darwin sa kanyang presensya ngayong gabing ito, no? At marami na naman po tayong natutunan. At paalala po yung kagaya kagabi, no? Sabi ni God sa Malakay 3:18, no? Iba'y naglilingkod sa di naglilingkod, no? So kung di ka pa naglilingkod ngayon, kapatid, mag-isip ka. May nagtanong paano ba maglingkod bilang maraming paraan. Maraming paraan ng paglilingkod, no? Sabi ko nga, mayroon po ako sa charismatic noon. Ang ginawa niya noon sa simbahan, no? Ang ginagawa lang niya, nagwawalis. Sa keyo nga tawag namin noon. Talagang wala siyang permanent trabaho, binibigyan lang siya. Walis lang siya ng walis, kada makita mo may walis lang na walis sa simbahan. So ibig sabihin, kahit wala siyang pinag-aralan, walang may naibigay siya sa simbahan. Ano 'yon? Paglilinis, pagwawalis. So in other words, hindi natin pwede sabihin wala akong maibigay para sa Diyos. Hindi natin pwede sabihin yun dahil nakikita mo payat na payat siya, binibigyan siya ng pera, ng pari, ng mga doon siya nakakaraos. Pero tuloy-tuloy, ang sipag niya, maglinis ng simbahan, dahil kahit doon sa charismatic namin, doon sa place namin, ang laki-laki noon, siya naglilinis. Doon siya nabubuhay at patuloy ang paglilingkod sa Diyos. Sana po, makapaglingkod na tayo at pabaon ng ating ebanghelyo. Napakaganda, no? It's all about love. Ano yan, Brother Romero? May commercial. Sige, go ahead, Brother Angel. Go ahead, Brother Angel. Okay, so yun po, no? Ang ganda ng ebanghelyo, pabaon bago tayo matulog, bago tayo magtrabaho. No? Sabi, inabili niya sa mga apostol niya, magbibigyan kayo. Kagaya ng inibig ko kayo. So, ibig sabihin, yung pag-ibig natin sa Diyos, kailangan makikita yan sa kapwa. Hindi pwedeng mahal ko ang Diyos, pero ang dami mong kaaway dito. Hindi po pwede yun. Galit ka lagi. Galit ka sa katrabaho mo, galit sa kapwa mo, galit ka sa boss mo, galit ka sa pamilya mo, sa asawa mo. Hindi ka tunay nagmamahal sa Diyos. Paano mo mamahalin siya kung siya mismo espiritu lang, hindi mo nakikita? Paano mo sasabing mahal mo siya? Yun nga, kapwa mo, hindi mo kaya mahalin. Paalala po sa atin lahat yan. Sana ang pagmamahal natin ay gaya ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, na kahit hindi tayo kaibig-ibig, tuloy-tuloy pa rin ang pagmamahal niya sa atin. Hanggang ngayon, hinihintay lang tayong magbalik loob. Hinihintay ka, kapatid, magbalik loob na sa Kanya at magmahal na sa kapwa natin. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And good night, everyone. Okay, good night, everyone. Good night, Brother Angel Santos. Good night sa lahat ng mga nanonood.